Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Marinig ninyo ang kasaysayan ng babaeng bagamat umahon sa putikan, ay naging biktima naman ng mga taong walang puso. Siya ay si Connie. Panganay ako sa 3 magkakapatid. At dahil maagang pumanaw si Itay, ako na ang naging katuwang ni Inay upang kami ay mabuhay. Dahilan, kaya high school lang ang aking natapos. Hanggang sa napasok ako sa maling hanap buhay. Hoy, Connie! Bakit mo tumunay ka? Dapat happy ka ngayon dahil marami na naman tayong customer. Malaki na naman nakikitain natin. Naiinis na kasi ako sa ganito kong buhay, Ethel. Lagi na lang hinahawakan, hinahalikan ng iba't ibang lalaki. Naikakama nila sa tamang presyo. Pakiramdam ko, napakadumi ko na. At nagsisenti na naman pala ang kaibigan ko. Connie, wala naman tayong magagawa eh. Sa trabaho ito tayo kumikita ng malaki. Nabibili natin ang mga gusto natin. Nakakatulong tayo sa pamilya natin. Ayoko na. Pagod na ako. Gusto ko na umalis sa ganitong klase ng trabaho. Pwede naman yun eh. Kaya lang, paano ang nanay at mga kapatid mo? Si Tina, tapos na naman yun ng caregiving. Makakatulong na yun para sa pangangailangan namin. Basta, talagang aalis na ako dito. Huling gabi mo na pala dito. Hindi na pala kita makikita. Oo, Conrad. Nakapagpaalam na ako sa manager namin. Sa wakas, makakalaya na rin ako sa putikang ito. Hinahangaan ko kagustuhan mo makapagbagong buhay at naunawaan kita. Maraming salamat. Kaya lang, alam mo naman ang damdamin ko sa'yo, di ba? Connie, sumama ka na lang sa akin. Ibabahay kita. Sa piling ko, mabubuhay ka ng maginhawa at matutulungan mo pa rin ang iyong pamilya. Conrad, nagpapasalamat ako sa alok mo, no? Pero gusto ko mag-isa akong tumulong sa aking pamilya. Ayoko rin makisama sa'yo nang dahil sa pera mo. Sana nunawaan mo ko. At saka sana maging magkaibigan pa rin tayo. Naunawaan kita. Nire-respeto kong pasya mo. Oo, para magandang nakuha mong pwesto ng snack house, anak ka. Unang araw mo pa lang, malaki na agad ang iyong benta. Oo nga po, Inay. Gumana yung promo na naisip ko. Oo anong balak mo ngayon? Di tutuloy ko po yung promo hanggang matapos yung first week. Para lalong marami ang mawiwiling bumili at kumain dito. Kung ano man na maaari naming itulong ng mga kapatid mo, handa kami anak ha. Narito lang kami. Salamat po, Inay. Nagpapasalamat din ako ng malaki sa Diyos. Dahil ngayon, nadarama ko ng meron din pala akong karapatan sa pagbabagong buhay. Lahat ng nagkamali, binibigyan niya ng pagkakataong magbago anak. Pero sana, maging matatag ka. Dahil malupit at mapanghatol ang ating lipunan. Tatandaan ko po yan, Inay. Magpapakatatag ako at hindi susuko sa mga pagsubok. Sayang, wala pala siya dito, Aling Senya. Ay, maghapon na kasi ang bukas ng snack house niya, Ethel. Nadagdagan na yung mga tinda niya eh. Buti kaya pa niya asikasuhin mag-isa yun. Kumuha na siya ng 2 kasama doon. Papaano si Tina, may trabaho na. Si Junior naman pumapasok. Kaya hindi siya matulungan. Wow! Ang galing naman talaga ng kaibigan ko. Ano kaya kung gawin ko
na rin yung ginawa niya. Ay, maganda yun, Ethel. Magbagong buhay ka na rin. Huwag mo nang hintayin na magkasakit ka pa. Mga dong, alak at pulutan pa nga. Gusto ko na magpaalala sa inyo, Jack, ha? Bakit mo? Ayokong gagawin nyo dito sa tindahan ko, yung tulad na ginawa nyo sa ibang tindahan. Yung mag-aaway kayo pag lasing na. Ako mismo nga ang balo sa inyo ng tubo pag ginawa nyo yun dito. Si Mga Edong naman, oh. Huwag mo kayong mag-alala. Hindi ho kami magwawala din eh. Oo nga. Dapat lang. Mga Edong. Oo, nagtitinda ako ng alak, pero hindi ko sinabing magpakalasing kayo at manggulo. Mang Edong, magandang umaga ho. Uy! Ang sexy si Connie, ah. Hello, Miss Beautiful. Hello, ganda. Hello din sa inyo. Magandang hapon din, Connie. Ay, meron po ba kayong tinda ng paborito kong brand ng toyo at suka? Meron. Teka. Ito, ayan. Salamat po. Ay, ito po bayad ko. Ay, Connie, gagamitin mo ba yan sa snack house mo? Oo. O, sige, maiwan ko na Ay, kayo. teka, sandali lang. Makipagkwentuhan ka muna sa amin saglit. Oo nga naman, Connie. Oo nga naman. Pwede ko tayo. Eh, bakit ba kasi nagpapakahirap ka pa sa pagtitinda ng pagkain? Eh, mga amoy mantika ka niyan. Tama yun, tama. Yang bibingka mo na lang ang itinda mo. Sigurado pang bibili kami. Eh, dati mo namang itinitinda yan, eh. Sige na. Marami pa akong gagawin. Diyan na kayo. O pare, sinusupladahan tayo ha. Oo nga, eh. Ano yan? May araw din sa atin yan. Pare, kung gusto mo, planuhin natin eh. Ay, kaya, Uy, tumigil nga kayo. Pag hindi nyo nilubayan si Connie, ako mismo magsusuplong sa inyo sa mga pulis. Muro-muro. Alalaan ninyo, kernalangan ako, ha? At kapatid kong barangay chairman dito. Sa mga edo naman, oh. Lagi na lang ginagamit ng mga kamag-anak niya. Oy, kung para sa kabutihan, handa silang gamitin ko. Kaya umayos kayo. Ginabi na ako sa pagsasara ng snack house. Nag-inventaryo pa kasi ako eh. Tuloy, inabot ako ng ulan. Eh, dito pa naman sa amin, tamad nang magbiyahe yung mga tricycle driver kapag malakas ang ulan. Kaya, Uy! Ganda! Siya? Ano ba? Musta? Ginulat mo naman ako. Ang tagal mo naman. Eh, kanina pa kita inihintay. Ano? Bakit? Wala naman akong alam na magkikita tayo ngayon na. Eh, kaso, gusto kitang makakasama ngayon. Sus, alis na ako. Lasing ka eh. Susublatan mo naman. Eh, mabayaran naman kita eh. Tigilan mo ako! Nagbagong buhay na ako, no? Bagong buhay? Mga tulad mong hostess, hindi pwedeng magbagong buhay. Tatakbo na yung trabaho ninyo. Tama na! Pwede ba umalis ka na? Iwan mo ako? Iwan kita. Pagkatapos gagawin ko sa'yo. Iwan mo ang braso ko kung hindi sisigaw ako! Sigaw ka! Kapag ginawa mo yun, itatara ko tong dala kong patalim sa'yo. Kalala mo na mo! May patalim ka! Oo! Kaya pagbigyan mo na lang ako para mabuhay ka pa! Walang iya siya, inay. Napakasama niya. Kakasuhan natin ang hayop na Jack na yun. Sabi mo naman, wala daw maniniwala sa akin na ginahasa niya ako dahil isa akong hostess. Hayop siya. Bakit? Talaga bang walang karapatan sa pagbabagong buhay yung mga katulad ko? Itinakla ba kami? Para mabuhin lang ng mga lalaki? Hindi, anak. Hindi totoo yan. Lahat may karapatan sa paggalang at respeto ng kanyang kapwa. Bakit nangyari sa akin ito? Katagal mo ang loob mo. Pagsubok lang sa iyo yan.
pagsubok na mapagtatagumpayan mo rin. Tutulungan ka namin, anak. Sanyang, kumusta na si Connie? Ayun, nalulungkot pa rin. Walang gana magtrabaho. Nakadagdig sa lungkot na nararamdaman niya ang hindi pagkahuli sa hayop na si Jack. Walang hiya talaga ang taong yun. Sinaway ko na sila nung nasa tindahan ko at nagiinuman. O hindi pa rin nakinig. Napakasama niya. Bumamon na nga ang anak ko mula sa putikat. Uli pa niya sinusumsum. Huwag ka mag-alala. Tutulong ako para magkaroon ng katarungan ang nangyari kay Connie. Kung kailangan tumistigo, titistigo rin ako. Maraming salamat sa iyo, Edong. Ang totoo, hanga ako sa iyong anak. Isinakripisyo niya ang kanyang sarili para makatulong sa iyo. Kaya ngayon na nagbabagong buhay na siya, dapat siyang tulungan. Hindi dapat lapastanganin. Dito na muna ako sa probinsya magpapalamig. Kung walang hiyang Connie na yun, kinasuhan pa ako. Di naman siya mananalo. Dahil isa lang siyang bayarang babae. Walang maniniwala sa kanya. Kapag malamig na sa paghahanap sa akin ng mga pulis, babalik ako sa lugar namin. At mananagot ka sa akin. Mga pulis! Huwag kang gigilos! Pinarakit ka namin sa salang panggagasa. Hindi! Hindi ako sasama sa inyo! Lalaman ako! Totoo, anak? Papasok ka na sa snack house mo? Opo, inay. Total, nakasampa na yung kaso ko laban kay Jack. Tsaka bahala na po ang Diyos at yung mga pulis doon. O sige na po, magtatrabaho na ako. Oy, tama ang gagawin mo, Connie. Oy, Edong, narito ka pala. Bukas ang pintuan nyo, kaya tumuloy na ako. May maganda kasi akong balita sa inyo. Lalo na dito kay Connie. Po? Bakit po? Ano po yun, Mang Edong? Nadakip na si Jack. Ha? Talaga ho? Oo, kanina lang. Itinawag sa akin ng anak ko. Ay, buti naman. Salamat po, Diyos ko. Yun nga lang. Hindi na siya makapagdurusa sa bilangguan. Bakit? Nanlaban siya, nandarakpin na siya. Kaya napatay. Masaya pa rin po ako, Mang Edong, dahil nagkaroon na ng hustisya yung kalapastangan ng ginawa niya sa akin. Sa ngayon, 2 na ang aking snack house. At bagamat naaalala ko pa rin ang nakaraan, bawas na ang sakit sa aking puso. Sana po ay kinapulutan ninyo ng aral ang aking kasaysayan. Ako po si Connie, at ito ang aking buhay. Kung itatakwil lamang ng tao ang labis na pagkahilig sa laman, mababawasan ang suliranin ng lipunan at magiging payapa ang mga mamamayan. Mga nagsiganap: Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Lionel Benjamin, Baynard Landicho, at Rosana Villegas sa papel na Connie. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, superbisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.
Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Marinig natin ang testimonya ng isang individual at ng kanyang tiwalang minsang nagkaroon ng lamat. Siya ay si Richie. 5 taon na kaming kasal ng asawa kong si Angelo. I thought we are a perfect couple. Masaya ang aming maliit na pamilya hanggang sa nagulantang ako sa isang pangyayaring ni sa hinagap ay hindi ko inasahan. Ning, asan na naman ang asawa mo? Ay, baka patay na pa. Uy, grabe ka ate kay Kuya Doming. Ako. Akala ko ba sabi mo magbabago na ang asawa mong yun? Hanggang ngayon, inuumaga pa rin sa inuman ng iyong asawa. Pasuko na ako. Kaya tinanggap ko na lang na ganyan talaga yung asawa ko. Hindi ka pinalad sa asawa mo. Mabuti pa si Richie. Nakakuha ng matinong asawa. Huwag mo ako kinukumpara kay Richie. Magkaiba kami ng kapalaran. Oo nga naman pa. Biniyayaan naman ako ng Diyos sa asawa kasi hindi ako kasi talino ni Ate Ningning. Matalino sa lahat ng bagay. Maliban sa pag-ibig. Pasalubong! Ay, salamat, mahal. Pasensya ka na, ha? Dapat kagabi pa ako nakauwi, kaya lang marami pa kaming inayos sa site. Okay lang. Nag-asawa pa ako ng engineer kung hindi ko mauunawaan ang nature ng trabaho, di ba? Kaya wala na akong hahanapin pa sa iyo eh. Ikaw na ang pinakamaunawang asawa sa buong mundo. At ikaw naman ang pinakamatinong mister sa buong mundo. Ay, siya nga pala. Si Kuya Doming, nadaanan ko kanina sa kabilang barangay. Mukhang lasing na naman eh. May bago pa ba? Araw-araw naman yung lasing eh. Buti na lang maayos ang trabaho ni Ate Ningning. Kung hindi, saan sila pupulutin? Pinababayaan naman na ni Ate Ningning eh. Kasi lalo lang siyang mangungonsum eh. Buti pa ako. Mabait ang asawa ko. Wala pang bisyo. Guwapo pa. Ano ba naman to, Neng? Ito lang ang almusal. Ay, nako, kung gusto mo kumain ng ayos, magluto ka. Pambihira naman, oh. Wala ka ng trabaho dyan. Tapos pati pagkain mo, ako pa magluluto. Hindi lang naman akong kakain, ah. Pati ang mga anak natin. Pinakain ko ng mga anak natin. Kontratuhin mo ko, ah. Parang hindi na akong padre de pamilya rito. Ay, bakit? Umaasta ka ba na padre de pamilya? Ha? Eh, kung umasta ka para kang binata, umiinom ka hanggang gusto mo. Umuuwi ka kung anong araw mo gusto. Oh, yan ba padre de pamilya? Wala ka na bang ibang linya, ha? Yan na lang ba laging sasabihin mo sa akin? Hoy, huwag mo ako tinataasan ng boses kung ayaw mo hambalusin kita ng walas tambo. Aga-aga, ha? Huwag mo akong binubwiset. Dahil kung pwede lamang kita isala kita eh. Para mapakinabangan man lang kita. Wala kang kwenta. Oh, bagay sa'yo, ate. Ay, oo nga, no? Alam mo kasi, pamili ka naman ng mga pamporma mo. Para kahit lasenggo yung asawa mo, at least, hindi mahalata ng mga tao na stressed out ka sa buhay mo. Tama ka. Dalasan natin ang pagsa-shopping, ate. Dali lang naman sabihin yan para sa'yo. Kasi wala naman kayong anak ni Angelo. O ako, may 3 ng anak. Kaya nakakapamili lang ako kapag ganito may extra akong pera. Gusto ko na nga rin magkaanak eh. Bakit kaya hindi pa kami binibiyayaan ng anak? Kapag hindi ka pa nagkaanak, mag-ampun na lang kayo. Yan nga rin ang iniisip ko, ate. Oo naman. Para may iba na kayong pinagkakaabalahan ni Angelo. Oo, nakakapagod ang magpalaki ng anak, pero masaya. Blessed ka. Kasi may anak ka na.
Buti na nga lang may mga anak ako. Kasi kung wala, ay nako. Kawawa ang Kuya Domingo. Matagal ko na siguro siya pinalitan. Wala si Angelo, ha, Richie? Oo, pa. May pinagagawa kasing kalsada sa kabilang bayan, kaya kailangan niya raw i-supervise. Ganun ba? Richie! Oh, Kuya Doming! Ba, Oy, tay. Himala, hindi ka lasing ngayon, ha? Doming? Oo, matid ako ng meeting sa school ni Lila eh. O bakit napadaan ka? Itatanong ko lang sana kay Richie kung nasaan si Angelo. Oh, bakit, Kuya? Sabi kasi nung dati ng kaklase ng anak ko, nakita raw niya si Angelo nung isang araw sa resort. Nagbanding daw kasi silang mag-anak. Resort? Bakit naman pupunta sa resort si Angelo, Kuya? Nasa trabaho yon. Kaya nga sabi ko na malikmata lang siya, lalo pa't sabi may kasama raw ng babae. Ano? Bakit ba hindi sumasagot si Angelo? Kanina ko pa siya tinatawagan. Ay nako, Richie, paranoid ka tuloy. Huwag ka nakikinig kay Doming. Mukha lang yun ang kwento. Kasi naiingit yun kay Angelo. The favorite son-in-law. Pero bakit parang kinakabahan ako, ate? Alam mo sa ating lahat, ikaw ang nakakakilala sa asawa mo. Ano ba pagkakakilala mo kay Angelo? Siya ba yung tipo ng taong kaya mambabae? Hindi. Oh, hindi naman pala eh. Bakit ka nag-aalala? Pero bakit hindi siya sumasagot ngayon? Richie, anong oras na? 10 o'clock na ng gabi. Pagod siguro yung tao, nagpapahinga na yun. Pwede ba kumalma ka dyan? Mabuti pa manood tayo ng pelikula. Ay, sino ba to? Hello? Ako nga. Bakit? Sino ka? Nasa? Ospital? Nasa ospital ang asawa ko? Bakit? Richie? Ate! Bakit? Ano nangyari? Ate, Diyos ko. Diyos ko, bakit nangyari ito? Ano nga nangyari? Isa sa Angelo. Ay, inuoperahan pa siya. Diyos ko. Ate, hindi ko maunawaan. Hindi ko maunawaan kung bakit nangyari ito. Ano ba talaga ang kwento? Hindi ko kaya. Hindi ko kayang ikwento. Hanggang ngayon, gulat na gulat ako. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa nalaman ko. Ganito nalaman ko sa barkada kong pulis. Oh. Nahuli raw si Angelo ng mister nung kalaguyo niya. Ha? Ang eksena pa ganito Nasa loob ng kwarto sa isang resort yung dalawa. Tapos, pagpasok ng lalaki, galit na galit. Hoy. May dala raw itak. Wow. Naabutan niya nagtatalik si Angelo at ang asawa niya. Huh? Hindi kaagad nakatakas si Angelo, kaya yun. Initak siya sa Saan? Yung alam mo na. Diyos ko po. Yung babae naman ang sabi, kinaladkad Tama na, Doming. Tama Kanina, na. gusto mo akong magkwento, ngayon ayaw mo na. Hindi pa rin ako magpaniwala hanggang ngayon. Kumusta na raw si Angelo? Buti pa, bisitahin ko. Bakit? Bakit bibisitahin mo? Mabigyan ko man lang ng moral support. Kaya ako mahihiya yun Ako kailangan niya makakausap ngayon kasi akong lalaki. Sa tingin ko, kailangan niya na makakausap ngayon. Ano naman ang sasabihin mo sa kanya, Aber? Na humingi siya ng tawad kay Richie. May katinuan din pala utak mo, no? Lasenggo lang ako pero itong sinasabi ko sa iyo, Ningning kahit kailan. Hindi ako titingin sa ibang babae. Sa'yo lang. Ewan ko sa'yo. Ikaw lang ang maganda para sa akin at wala nang iba.
Angelo? Angelo Berdin? Bakit? Ikaw ba? Ikaw ba ang kabit ng asawa ko? Richie, Alam mo ang pangalan ko? patawarin mo ako. Patawarin mo kami ni... Huwag mo akong hahawakan. Akong may kasalanan ng lahat. Mabuti alam mo. Patawarin mo sana si Angelo. At sino ka para humingi ng tawad para sa asawa ko, ha? Hindi ko alam na hahantong sa ganito ang lahat. Huwag ka mag-alala. Bukas, iyo na siya. Ha? Anong ibig mo sabihin? Ipapaubaya ko na siya sa'yo. Tingnan ko lang kung maging masaya ka pa kasama ang isang lalaking inutil na sa kama. Richie, Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nalaman ko. Dami kong tanong sa isip. Pero wala akong mahanap na sagot. sana namatay na lang ako. Mas gusto ko pang mamatay kaysa magpaliwanag sa'yo. At hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Alam ko. Alam ko rin na hindi mo ako mapapatawad sa nagawa ko. Ni minsan, hindi ako nagduda sa'yo. Ni minsan, hindi ko naisip na tutumihan mo ko sa ulo. Naniwala akong gaya ng pangalan mo. May ugali kang anghel. Pero nagkamali ako. Nagkamali ako. Patawarin mo ko, Richie. Patawarin mo ko. Patawarin mo rin ako. Kung hindi pa kita mapapatawad ngayon, Angelo. Pero ito lang ang tiyak ko ngayon. Hindi na kita kayang tanggapin pang muli sa buhay ko. Richie. Magsama kayo ng babaeng sumira sa kinabukasan mo at ng pamilya natin. Richie, wag. Huwag mo itong gawin. Patawarin mo ko. Richie, patawarin mo ko. Hanggang ngayon, kumikirot pa rin ang sugat na iniwan ni Angelo sa akin. Pero unti-unti ko nang tinatanggap na sa buhay ng isang tao, may mga desisyon talaga tayong kailangan nating panindigan, kahit masakit at mahirap. Ako po si Richie, at ito ang aking buhay. Sa bawat desisyon natin, kailangan nating paghandaan ang kahihinatnan nito na maaaring makabuti o makasama sa atin. Mga nagsiganap: Junel Banamin, Susan Robles, June Martin Legaspi, Rosana Villegas, Phil Cruz, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Richie. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Muntiang, sa musika Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Bong Muyar at Eric Lucero. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Sa pagkakataong ito, maririnig ninyo ang kasaysayan ng isang babaeng labis na nagmahal. Siya ay si Camille. Dati naming driver si Gerald. Dahil mabait naman siya, tinanggap ko ang pag-ibig niya nang ligawan niya ako. At
Dahil hangad ni Daddy ang kaligayahan ko, hindi na siya tumutol sa pagpapakasal namin. Camille, pupunta nga pala si Andy rito mamaya. Mag-iinuman kami. Uli? Oh, bakit ayaw mo ba? Kasi madalas na kayong mag-inuman dito. O, ano naman ang gusto mo? Sa labas kami mag-inuman, ganon? Okay lang sa akin yun. Sige, dito na lang kayo uminom. Eh, papayag ka rin pala eh. May paangal-angal ka pa. Manang Pilar, magluto kayo ng pulutan namin ng kaibigan ko, ha? Opo. Oo. O sige, alis na ako. Diyan na kayo, ha? Hindi malang niya ako hinalikan. Nagbago ka na talaga, Gerald. Camille, bakit bigla kang nalungkot? Manang Pilar, Dahil kay Gerald? nagbago na siya. Siguro, nagsasawa na siya sa akin. mo talaga sa asawa mo, pare. Bakit naman, pre? O dahil mayaman siya. Kaya yung kita mo sa trabaho, ay sulong-solo mo. Di ka tulad ko, laging mas malaking parte ng misis ko sa sweldo ko. Swerte ba yun? Oo! Eh, hindi siya nakakakita? Hmm? Kailangan pa siyang akawin tuwing alis kami ng bahay, pre. Ay, Kaya tuloy, inis na akong isama siya sa paglabas-labas niya. swerte pa rin yun, pare. Bakit? Dahil kahit magloko ka, o hindi niya malalaman. Thanks, Ate Camille. Pumayag ka magbakasyon ako dito sa inyo. Gusto ko rin naman kasi makasama ka, Renzi. Kay Kuya Gerald kaya, okay lang ba sa kanya ang pagtira ko dito? Aba, oo naman. Ikaw pa, kapatid ka na asawa ko. Ay, thanks. Alam mo, ate, ang swerte mo kahit blind ka. Gwapo na ang hobby mo, mabait pa. Ay, thank you. At ikaw naman, napakaganda mo. Maaga ka na namang umuwi, Gerald. Magiinuman ba kayo ngayon ng barkada mo? Hindi. Gusto ko lang talagang umuwi ng maaga. Bakit ayaw ba narito na ako? Gusto. Masaya ako at panatag. Ngayon pala. Dahil narito ka na. Salamat. Nasaan nga pala si Renzi? Nasa garden. May itatanong sana kasi ko sa kanya eh. Papuntahan ko muna siya, ha? Camille? Camille? Manang, Nakangiti ka. kasi po, ilang beses nang maagang umuwi ang asawa ko. Mukhang nagbabago na po siya. Dinidinig na yata ng Diyos ang prayers ko. Huwag ka magagalit, ha? Pero tingin ko, iba ang dahilan ng pag-uwi niya ng maaga. Po? Ano naman pong maaaring maging dahilan? Abe, napaka-close niya kay Renzi. Madalas pa nga sila magkatabi tuwing mag-uusap. Iniisip niyo po bang si Renzi ang dahilan ng pagbabago ng asawa ko? Ay, ang cellphone ko may patawag. Si Sir Doming, bakit kaya? Masagot na. Hello po, sir? Kumusta dyan, Pilar? Kumusta ang anak ko? Po? Hindi ka makasagot. Binibigyan pa rin ba ng problema ni Gerald ang aking anak?
Nagbubuhatan ba ng kamay si Camille? Hindi naman ho, Sir Domeng. Maaga na rin ho siya umuwi ng bahay ngayon. Mabuti naman. Si Renzi, kumusta naman siya? Nako, Sir, Oh, pakiramdam ko ho. Magkakaproblema ng malaki rito dahil ho sa kanya. Bakit mo ko ilabangan sa labas nitong fast food, Renzi? Naiinip na kasi ako sa bahay. Ha? Gusto ko naman mag-relax. Mamasyal. Gusto mong mamasyal? Saan? Kahit saan mo ko gustong dalhin, sasama ako. Kahit sa langit. Yun! Yun talaga ang gusto kong puntahan. Alam ko kasing pag nasa bahay, hindi mo ako magdadala sa langit. Renzi? Kaya, inabangan na lang kita dito sa labas. Magkasama dumating si na Gerald at Renzi. Ano nangyari yun? Nakita ba sila? Sige, Kuya Gerald. Una na ako sa'yo. Okay. Manang Pilar, sige na. Ako na magsasara ng gate. Pumasok na kayo sa bahay. Sir Gerald. Sandali no, Manang Pilar. Sir? Huwag niyo sasabihin kay Camille na magkasama kami dumating ni Renzi, ho? Ho? Kapag dumaldal, hindi niyo ba ako narinig? Ha? Nadinig ko. O kung gano'n, maliwanag sa inyo, ha? Na kapag dumaldal kayo, malangkabot kayo sa akin. Hindi niyo alam kung paano ako magalit, ha? Ayos pala itong si Renzi Gerald. Game kahit sa inuman. Talagang game sa lahat ng bagay itong halik ko, ha? Of course. Hindi tulad ni Ate Camille. Ay, paano naman magiging game yun? Hindi naman nakakakita. Ay, Andy. Oh. Alam mo, sa totoo lang, ha? Ano? Gusto ko lang hiwalayan si Camille, eh. Ha? Ang gusto ko, kami na lang nitong si Renzi magsama. Talaga, honey. Ay, no. Magagalit kay Renzi ang ate niya. Pati na rin yung daddy nila. Ay, hindi ko kapatid si Camille. Ampon lang nila ako. Ano? Ampon nila ako dahil nga bulag si Camille. Para lang hindi malungkot si Camille. Kaso, ayoko sa kanya. Eh, kailangan mo pa rin magkunwari, Renzi. Sige nga, hindi ka magkakaroon ng mana niyan. Oh, di ba? Kaya nga bait-baitan ako sa kanya, di ba? Ay, ayos lang pala, Renzi. Kahit agawin mo si Gerald kay Camille. Dahil hindi naman kayo magkapatid. Correct! At isa pa, ha? Hindi naman niya nakikita, ha? Pilar. Huwag ka sana magalit, Camila. Matagal na ako sa pamilya niyo. Kaya ganito na lang ang malasakit ko sa iyo. Kaya nga kahit binantaan ako ni Gerald, hindi ko matiis na ilihim sa iyo ang totoo. Pinagtatak silang kanila. Kahit dito sa bahay, maraming beses ko silang nakita naghahalikan. Diyos ko. Bakit nila ginawa ito sa akin? Dahil ba bulag ako? Walang kwentang asawa si Gerald. At si Renzi naman, isa siyang ahas. Kinupkup na nga ninyo. Nagawa ka pang saktan? Napakasakit. Manang Pilar. Oo, hindi ako nakakakita. Pero ramdam ko ang panalamig sa akin ni Gerald. Pero hindi ko akalain. Si Renzi ang dahilan noon. Kailangang malaman na ito na yung daddy. Nagbiling siya sa akin. Nasabihin ko sa kanya ang lahat ng mangyayari dito. Pero baka kung anong gawin ni Daddy kina Gerald at Renzi.
Camille, lalong mahirap kung maglilihim tayo. Kaya pasensya ka na. Pero ipagtatapat ko sa iyong daddy ang lahat. Honey, tapos na ako maliko. Wow! Ang ganda talaga ng hali ko. Napaka-sexy. Nakakabaliw ka. Ikaw din naman. Ikaw din naman, Gerald. Nakakabaliw. Kaya nga kinuha kita kay Camille. Hindi ka bagay sa kanya. Oo, tama ka. At hindi niya ako mapaligan. Anong alam na yun? Ano yun? Camille! Wala alam nitong motel yun! Oh my God! Nasusunog ang motel! Hindi! Kailangan makalabas tayo dito, Gerald! Wala na si Narencia, Gerald. Wala na ang asawa ko. Hindi sila nakaligtas sa nasunog ng motel na yun. Sasaktan pa rin ako, Daddy. Mahal ko si Gerald. Anak, wala na siya. Kalimutan mo na. Ibuhos mong yung panahon sa nag-iisa niyong anak. Isipin mo na lang na kapalaran ang nagbigay ng katarungan sa kanila. Lalo na sa iyong kaapihan. Maraming taon na ang lumipas mula nang pumanaw si Gerald. Masakit man ang ginawa niya sa akin. Isang alaala naman ang ibinigay ng Diyos sa akin sa pamamagitan niya. Ang aming anak na dalaga na ngayon at siya kong gabay sa aking katandaan. Ako po si Camille at ito ang aking buhay. Kung lagi sanang aalalahanin ng tao na may dakilang lumikha na sa atin ay nagbabantay, sana ay wala nang maaapi at mang-aapi. Mga nagsiganap: Jenaline de la Cruz, June Martin Legaspi, Phil Cruz, Susan Robles, Maynard Landicho Jr. at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Camille. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Stelma Corporal Alcantara at sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Sa araw na ito, maririnig ninyo ang kasaysayan ng isang dalaga na hindi tumigil upang maabot ang kanyang mga pangarap sa buhay. Siya ay si Ellen. Wala na akong ama. Sabi ni Inay, sanggol pa lang ako nang pumanaw si Itay. Kaya hindi ko na siya kinagisnan. Dahil doon, kaya naging mahirap ang buhay namin. Tanggap ko naman yon. Ngunit nang dumating ako sa kolehiyo, ay nagbago ang lahat. Ano po? Hindi na ako makakapagpatuloy ng pag-aaral, Nay. Ellen, anak, pasensya ka na. Pansamantala lang naman yung paghinto mo. Pag nakaluwag na tayo, di itutuloy mo na yung pag-aaral. Pero, Nay, natatakot ako na pag nahinto po ako, tuluyan na ako hindi makapagtapos ng pag-aaral. Hindi, anak. Pag-iipon lang tayo. Pag meron na tayong pera, papasok ka na uli. Maniwala ka sana sa akin. Wala na po ba talagang ibang paraan? Sayang naman po kasi 3 years na lang gagraduate na ako sa management. Hindi ko na talaga kaya. Kailangan ko pang magpagamot ngayon dahil sa sakit ko sa baga.
Ellen, anak, pasensya ka na. Huwag ka magdamdam sa akin. Kaya naman pala ang lungkot mo. Alam mo namang gusto ko talaga makatapos ng kolehiyo, Karen. Kaso wala eh. Hindi na talaga kaya ni inay. Tapos nakasakit pa siya ngayon. May naisip ako. Ha? Ano kaya kung mag-apply ka sa fast food? Sa ganun, makaipon ka. Ganun din yun. Mahihinto rin ako sa pag-aaral. Eh, ang gusto ko nga sana, wag mahinto. Teka. Ano kaya? Try mo kaya maghanap ng tulong online. Baka may organization or foundation na makakatulong sa'yo. Saan kaya ako dito makakahanap ng organization o kaya foundation na tumutulong sa mga estudyanteng kaya ko? Marami na rin ako mga nabuksang online site, Facebook account ng mga samahan, pero ibang tulong naman ang binibigay nila. Hindi applicable sa akin. Ay, ano bang gagawin ko? Saan ako maghahanap ng makakatulong sa akin? May nag-message sa akin, nag-friend request. Daddy Rom? Matanda na. Pero, mukhang mayaman. I-confirm ko kaya ang friend request niya. At nakipag-chat ako. Tama. Wala namang masama kung gagawin ko yun eh. Baka siya makatulong sa akin. Ano? Nakakilala ka sa FB ng matandang nasa Amerika? Oo, Karen. Ang tagal nga ng pag-uusap namin eh. At talagang mayaman siya. Nakita ko sa mga pictures niya. Uy, ano yung mga itinanong niya sa'yo? Mga tungkol sa akin. Tungkol sa parents ko. Uy, alam mo, mukhang mabait siya. Sabi nga niya, tutulungan daw niya ako sa problema ko. At sabi niya, tawagin ko na lang siyang Daddy Rom. Naku, Ellen, parang nakakatakot yung pinasok mo ah. Bakit naman? Hindi mo kilalang taong yun. Eh baka kung anong hingi niya sa'yo. Katulad ng mga napapabalita sa radyo at TV. Wala naman siyang ininging picture ko eh. Kinuha lang niya yung kung saan ako maaaring padala ng pera. Eh, wag ka pa rin lubos na magtiwala. Di kung makikita kong hihingi siya ng makakasama sa akin, eh di magbaback out ako. Pero sa ngayon, tatanggapin kong tulong niya. Ay, kumain pa po kayo. Masarap ang ulam na dala mo, anak, ha? Galing ba ito kina Karen? Meron bang may birthday sa kanila? Ay, hindi po ito galing kina Karen. Ha? Binili ko po ito galing sa pera ko. Ano? Abay, mahal ang pagkain ito. Paano ka nagkaroon ng pera? Pinadalan po ako ng pera ni Daddy Rom. Yung nakilala ko sa Facebook. Ha? Nakipagkilala ka sa Facebook? Opo. Naku, anak. Delikado yung ginawa mo. Makahingi ng taong yun, ah. Magpadala ka sa kanya ng hubad na larawan. Nay. Anak. O kaya sabihin niya magkita kayo. Pagkatapos, hindi ka na makabalik sa akin. Ellen, natatakot ako sa ginawa mo. Nay naman, no? Umiiyak agad. Kahit po alin sa mga sinabi niyo, hindi niya hiningi sa akin. Basta, ang gusto lang niya, makipagkwentuhan ako sa kanya. Kasi po, wala na raw siyang anak. At nalulungkot siya dun sa Amerika. Yun lang? Opo, talagang yun lang, Nay. Pinadalan nga niya ako ng pera para maipang tuition ko sa university. Kaya makakapag-enroll na po ako, Nay.
Sige na naman, Karen. Sumama ka ng manood ng sini para maisama ko rin tong si Helen. Eh, may trabaho nga ako, Ronnie. Kaya hindi pwede. Pasensya na. At saka kahit naman sumama si Karen, hindi pa rin ako sasama, Ronnie. Bakit naman? May exam kami bukas at kailangan ko mag-review. Sandali lang naman eh. Pasensya na, pero hindi talaga pwede. Ayokong bumagsak, no? Ayoko masayang yung pagpapaaral sa akin ni Daddy Rom. Puro ka na lang, Daddy Rom. Wala nang importante sa'yo kundi yung nakilala mong yun sa FB. Bakit? Kayo na ba ang dalawa? Siguro may relasyon na kayo. Ba't mo ko sinampal? Dahil naman kasi ang dumi ng isip mo eh. Ako man si Ellen, sasampalin din kita. Walang namamagitan sa amin ni Daddy Rom. Talagang gusto na niya akong tulungan. Tulungan? Oo! Ang sabihin mo, may hinihintay siyang kapalit mula sa'yo. Wala akong pakialam kung ayaw mo maniwala. Basta alam ng Diyos ang totoo. Ang hirap sa'yo. Hindi pa man kita nobyo. Gusto mo na akong rentahan? Mahal na mahal kita, Ellen. Was, maghanap ka na ng iba. Hindi kita mahal. Ayoko sa lalaking mapaghatol ng kapwa. Ellen, ang ganda. At ang laki ng bahay na ito. Talaga ba? Dito na tayo titira, anak. Opo, Nay. Yun po ang sabi ni Daddy Rom. Wala na daw pong tumatao dito sa bahay niya eh. Kaya tayo na lang daw ho. At saka, siya rin daw po ang bahala sa panggastos natin kada buwan. Ay, ang bait nga pala nang nakilala mong matanda, ano? Kaya nga po nag-aaral ako mabuti. Ayoko po masayang ang pagtulong niya sa atin. Anak, alam mo ba, naisip ko, magtayo tayo ng tindahan dito. Para naman kahit paano meron tayong kita. Eh, total, wala namang tindahan sa lugar na ito. Opo, maganda yun, Nay. Sige po, sasabihin ko po kay Daddy Rom. Sana'y pumayag siya. Para naman, hindi tayo laging nakaasa sa kanya. Oh, Ellen, darating ako sa graduation mo, ha? Salamat po, Daddy Rom. Excited na po ako makita kayo ng personal at mapasalamatan. Ay, excited na rin akong makita ka. Bakit hanggang ngayon, hindi pa dumadating dito yung Daddy Rom na kaibigan mo? Naniniwala po ako sa pangako niya, Nay. Darating siya. Ay, may tao. Ako na pa magbubukas. Baka si Karen na yan dala yung in-order kong cake. Magandang hapon po. Magandang hapon din po. Ikaw ba si Ellen? Ako nga po. Ano? Ha? Ay, si Karen ba yung Nay? Ikaw? Kumusta, Tina? Nay? Totoo po bang sinabi niya? Pinsan po siya ni Itay? Oo, anak. Paano mo nalaman itong tirahan namin, Luke? Ibig mong sabihin, siya ang Daddy Rom na nakilala ng anak ko? Hindi ko akalain na nalolo ko pala kayo. Tunay ko pala kayong kamag-anak. Yun ang dahilan lang. Gusto kong makabawi sa lahat ng kasalanan ko. Lalo na sa iyo, Tina. Sir, kaman. Hindi kay gustong iwan ng aking anak. Ayaw niya yun. Pinlano kong isama siya sa Amerika upang magkalayo kayo. At maipakasal ko siya sa anak ng kaibigan ko na naroon. At nagtagumpay naman ako dahil sumama siya sa akin sa pag-aakalang bakasyon lang ang lahat.
Pero isang mapait na tagumpay ang nangyari. Dahil noon pumanaw sa isang sakula si Alfred. At yun ang nalaman ko kay Luke. Dahil sa pangyayaring yun, namulat ako sa aking pagkakamali. Natabuhan ako. Hinanap ko kayo sa inyong tirahan. Pero wala na kayo. Dahil nanirahan na kami ni Ellen sa probinsya. Doon ko siya pinalaki. Ina, Ellen, maaari niyo ba akong patawarin sa nagawa ko? Daddy Rom, Maaari ko ba kayong makasama sa aking pag-isa? Pinatawad namin ni Inay si Daddy Roman at ngayon nga ay kasama na namin siyang namumuhay ng masaya. Ako po si Ellen at ito ang aking buhay. Ang isang pagkakamali ay maaari pa ring magbunga ng mabuti kung ito lamang ay kikilalanin at itutuwid. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Jonel Benamin, June Ligaspi, Phil Cruz, at Jenaline de la Cruz sa papel na Ellen. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiang. Sa musika Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Villar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon June Martin de Gaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Isa na naman pong kasaysayan na kapupulutan nyo ng aral sa buhay ang inyong maririnig. Ito ay ang kwento ni Kaloy. Nobya ko pa lamang si Josie. Lagi ko na siyang sinusunod. Kahit na siya may kasalanan, laging ako ang nanunuyo para lang kami magkasundo. Nanatiling ganito hanggang maging mag-asawa kami. At ito rin ang dahilan kaya isa lamang ang aming naging anak. Yun kasi ang gusto niya. Ang kabaitan kong ito ay kanya namang inabuso. Bakit mo nagawa sa akin to, Josie? Mahal na mahal kita. At laging sinusunod. Kaloy! Lahat ng gusto mo sinisikap kong ibigay. Ano pa bang kulang ko? Sabihin mo. Wala kang pagkukulang. Kasalanan ko. Nagpabuyo ako sa mga kaibigan ko kaya ako natukso. Pero mahal kita. Kayo ng ating anak. Josie! Sana bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Pinapangako ko, hindi ko nasasaktan ng damdamin mo. Hindi na kita pagtataksilan. Ano po, Inay? Pinatawad ni Kaloy ang walang yung babaeng yon. Mahal na mahal kasi ng kapatid mo ang babaeng yon. Ano ba naman yung si Kaloy? Masyado siya nagpapatalo sa damdamin niya. Kaya yun tuloy, inaabuso siya ng Diyos yun eh. Kung ako lang ang masusunod,
Ang gusto ko nga, hiwalayan na ni Kalay si Josie. Ay, naku. Hindi siya mabuting ina at asawa. Alam niyo, Nay, kung ako ang naging asawa niya, baka napatay ko pa siya. Nay, kailangan subaybayan natin ang babaeng yun. Hindi ako naniniwalang magbabago na siya. Ay, ang sweet naman ni Greg. Nag-send pa ng picture niya dito sa akin sa cellphone. Kitang-kita ko ang kanyang kagwapuhan. Ang gwapo-gwapo niya. Nay, nakaluto na po ako. Ano ba naman, Ani? Ba't ka ba nang gugulat? Nakakainis ka eh. Sorry po kung nagulat ko kayo. Gusto ko lang naman pong malaman ninyo na nakaluto na po ako. Pwede na po tayong kumain. O sige na, kumain ka na. Total, di naman uuwi yung tatay mo ngayon. Mamaya na lang ako kakain. Sige na, iwan mo na ako. Opo. Hindi alam ni Inay. Nakita ko kanina yung picture ng lalaking ka-text niya. Sino kaya yun? Tsaka, bakit ang saya ni Inay? Naka-text siya. Niloloko na naman ba ni Inay si Itay? Ano po, Lola Tinding? Salamat, Apo. Oo, mukhang pagod na pagod ka. Kakatapos ko lang po kasi maglaban ng mga damit namin, Lola. Ha? Bakit? Nasaan na magaling mong ina? Pag-alis po ni Itay kaninang umaga, umalis na rin siya. Kanina pa umaga? Opo. Ako nga rin po naglinis itong bahay eh. Ayos din naman yan nanay mo, no? Pinagtrabaho ka rito habang siya naglalakwatsa. Saan siya nagpunta? Ewan ko po, hindi ko po alam. Pero sabi niya, huwag ko raw sasabihin kay Itay na umalis siya. Naku, Diyos ko. Mukhang may ginagawa na naman kalukuhan niyang nanay mo. Madalas nga po, may ka-text siya. Talagang, ang babaeng yun, oo. Daig pa, makating gabi. Kawawa naman si Itay, Lola. Ano ba sasabihin mo sa akin, Kuya Nando? At pinapunta mo pa ako dito sa inyo. Kaloy, kapatid kita. Kaya nagmamalasakit ako sa iyo. Kaya tanggapin mo sana kung anong sasabihin ko, ha? Ano nga ba yun? Ang walang hiya mong asawa. Nakita ko, may kahalikang lalaki sa isang restaurant. Ano? Kuya, baka naman nagkakamali ka lang. Nagtagal ako sa lugar na yun. Kaya natitiyak ko si Josie talaga yun. Pero nangako siya sa akin na hindi na niya ako lulukuhin uli. Dapat kasi hindi mo na pinatawad pa ang babaeng yun nung una eh. Dapat ipinakulong mo na lang. Kuya, Kaloy, hindi na magbabago pa ang ganong klaseng babae. Naku, babaliw ka talaga, Josie. Hindi ka nakakasawa. Baka mamaya sinasabi mo lang yan dahil kasama mo ko. Pero kapag sawa ka na, itatapon mo na lang ako parang basahan dyan. Hindi ko gagawin yun sa'yo. Ako pa, baliw na baliw ako sa'yo. Ay, teka. Hoy, sandali, gabi na eh. Bakit? Kailangan ko na umuwi. Mag-check out na tayo dito sa motel. Bakit ka ba nagmamadali? Baka kasi dumating yung asawa ko, makahanap tayo. Iiwan mo na kasi yung lalaking yun. Hindi ka naman niya mapaligaya sa kami. Kasama nila tayo. Ano? Saan naman tayo pupunta? Ito muna tayo sa probinsya. Sabi amin, habang nagpapalamig. Pagkalipas ng ilang buwan, saka tayo babalik dito sa Manila. Gusto ko isama ang anak ko. Kunin mo na lang siya pag nakabalik na tayo rito. Nay, bakit may dala kayong maleta? Saan po kayo pupunta? Ay, aalis na ako dito.
Habang wala si Kaloy, sasama na ako kay Greg. Niloko niyo na naman si Itay. Nay naman! Bakit niyo na naman ito ginawa? Ang bait-bait naman ni Itay Hindi ko na siya mahal. Kaya nga makikipag-iwalay na ako sa kanya. Para hindi ko na siya lukuhin pa. Sama niyo. Hindi na kayo naawa sa kanya. Tumigil ka! Ay, lalo namang mahirap kung habang buhay akong magtitiis sa kanya. O, ikaw ha? Maganda ka. Dahil pagbalik ko rito, kukunin na kita. Hindi. Hindi ako sasama sa inyo. Masama kayo. Dito na lang ako kay Itay. Ay, Nay. Kuya Nando, napasyal kayo. Nalaman kasi namin kay Ani na lagi ka malungkot. Lagi ka walang ganang kumain. Anak, kalimutan mo na ang babaeng yun. Hindi siya karapat-dapat sa iyong pagmamahal. Tama si Inay. Ibuhos mo na lang yung pansin mo sa pagtatrabaho. Mabibigyan mo pa ng magandang kinabukasan ng pamangkin ko. Ginagawa ko naman yun eh. Kaya lang, pagdating ko dito sa bahay, hindi ko maiwasang maalala si Josie. Napakasakit ng ginawa niya, kuya. Mabuti pa, bumalik ka na lamang sa bahay natin. Dati ka namang nakatira doon nung binata ka. Oo nga, Kaloy. Doon hindi mo maalala walang yan si Josie. Tama. May mag-aasikaso pa sa inyo ni Ani. Greg, lumikas na tayo. Tayo na lang ang naiiwan sa lugar na ito. Oo! Kukunin ko lang yung mahalagang gamit natin at pera. Ay, naku, kung bakit naman kasi dito mo pa ako dinala sa bayan nyo eh. Ayan tuloy. Inaabot tayo ng malakas na bagyo. Huwag mo na akong sisihin. Hindi ko na makakalaing mangyayari yun eh. Eh, bilisan mo na, oh! Malaki ng baho! Josie, parang umuuga ang bahay natin ah. Oo, nga eh! Ano ko? Bawagsak ang bahay, Greg! Agay! Nay, alis na ako. Baka malate ako sa trabaho. Ay, alam mo anak, natutuwa ako. Abay, masigla ka na ngayon, mag-isa yung pagtatrabaho. Nakabuti yung paglipat namin dito ni Ani. Si Ani, umiiyak. Bakit anak? Anong nangyari sa'yo? Tumawag po si Lola Berta. Ang nanay ni Josie? Opo, Lola. O anong sabi niya? Ay, napinsala daw po nang nagdaang bagyo ang lugar niya na inay. Nasira po ang bahay nila at patay na po sila. Ano? Si Josie? Oh, patay na. Josie, asawa ko. Sa kabila ng ginawa mo, nasasaktan pa rin ako sa sinapit mo. Wala na po si inay. Itay. Kung hindi siya umalis, kung hindi siya sumama sa Greg na yon, marahil buhay pa siya ngayon. Paano na po kayo ako ngayon? Mag-isa na lang po ako. Anak, hindi ka nag-iisa. Naririto ako. Hindi kita pababayaan. Sabi po ni inay, hindi raw po kayo tunay kong ama. Kasi dalawang buwan na raw siya buntis. Napakasal po kayo. At alam niyo raw po yun. Ipinagtapat niya pala sa iyo yun.
Anak, totoo yun. Nabuntis siya nang matukso siya sa isang nakainuman niya. Pero sa kabila nung nalaman mo, hindi ka sumama sa kanya. Dahil mahal ko po kayo. Oh, At masama po si Inay. Niloko niya po kayo. salamat sa pagmamahal mo, anak. Kayo lang po ang tatay ko. At mamahalin ko po kayo habang buhay. Anak ko. May apo na ako ngayon kay Ani. Sila ng kanyang asawa ang aking kapisan. Nanatiling lihim sa lahat ang tunay niyang pagkatao. At yun ay hindi ko pinagsisisihan. Ako si Kaloy. At ito ang aking buhay. Hindi hinahayaan ng Diyos na maapi sa mahabang panahon ang may mabuting puso. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Susan Robles, Jun Legaspi, Chiquit del Carmen Amor, at Lionel Benamin sa papel na Kaloy. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Butia, sa musika Buboy Salonga. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon nila June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw sa inyong lahat. Marinig ninyo ang kasaysayan ng isang ama na pinakinabangan ang kanyang kahinahunan. Siya ay si Alberto. Pagiging mahinahon at matibay na pananalig sa Diyos. Ito ang masasabi kong dahilan kaya ako naging matagumpay sa buhay. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Alberto, hindi ko alam na darating ka ngayong birthday ko. Ate Andre, talagang hindi ko sinabi sa iyo para surprise. Ha? Ikaw na tao ka. Hanggang ngayon, napakahilig mo pa rin sa sorpresa. Oh, effective naman, hindi ba? O yan, masaya ka. Oo na. Alam na ba ng mga pamangkin ko ito? Ay, syempre hindi pa rin. Maya-maya pa lang nila malalaman. At may isa pa akong sorpresa sa inyo lahat. Oh, ano pa sorpresa? Nag-retire na ako sa serbisyo. Very good. Tama lamang nang mag-retire ka na sa serbisyo dahil nasa tamang edad ka na ng pagpapahinga. At saka, tapos na sa pag-aaral si Mirasol at Rembrandt. Wala ka nang aalalahanin pa. Oo nga. Pero magtatayo ako ng business. Para naman hindi manghina ang katawan ko. Ito ang na-miss ko sa probinsya, Mirasol eh. Masarap mong luto. Don't worry, Dad. Ngayong kasama na namin kayo, lagi ko kayong ipagluluto. Good, ate. Makakatipid na ako sa budget. Hindi na ako madalas kakain sa labas. Ay siya nga pala, kumusta naman ang mga trabaho niyo? Well, okay naman sa ospital na pinapasukan ko, Daddy. Good. Wala rin po akong problema sa company na pinagtatrabahuhan ko. Ay, wala ba kayong balak na sundan ang yapa ko? Ang maging sundalo rin? Daddy, kontento na po ako sa buhay ko ngayon. Ito po talagang pangarap ko, ang maging doktora. Ako din ho. I hope you understand. Oh, lagi ko naman kayong naunawaan, mga anak. Ang totoo, maligaya ako. Kahit hindi kayo katulad ko.
Bahay, tagumpay naman kayo sa inyong mga propesyon, ha? Ikaw, Mirasol, bilang doktora. At ikaw naman, Rembrandt, bilang isang certified public accountant, ha? At lahat pong ito ay nangyari dahil sa inyo, Daddy. At utang po namin sa inyo ang tagumpay namin. Ano? Gusto mong pakasal na tayo, Francis? Oo, Mirasol. 4 years na tayong steady. 2 years ka ng doktora, ako naman 6 years ng doktor. Kaya tingin ko naman, maaari na tayo magpamilya. Kasi... ano Bakit? May problema ba? Tatakot ako. Nag-aalala. Anong pinag-aalala mo? Alam mo, ang nakaraan ng pamilya namin, di ba? Kung inaalala mo na baka maulit sa atin ang nangyari sa magulang mo, huwag ka mag-isip ng ganyan. Iba-iba ang kapalaran ng mga tao. Kasi, Huwag mong hayaang maging hadlang sa ating kaligayahan. Ang inyong nakaraan. Francis. Magtiwala ka sa akin. At magtitiwala rin ako sa iyo. At higit, kapwa natin asahan ang tulong ng Diyos sa ating pagsasama. Wala akong tutulo sa balak niyo, iho. Binibigay ko sa inyo ang aking pahintulot. Salamat po, Tito Alberto. Thank you po, Daddy. Ate, dapat kasama ako sa mga abay. Kuya Francis. Siyempre naman. Ikaw pa ba mawawala? Lagi sana kayong magmamahalan, ha? Mag-uunawaan. At panatilihin niyo ang banal na takot sa Diyos. Para hindi kayo maligaw kahit mag-asawa na kayo. Tatandaan po namin yan, Dad. At ikaw, Francis, maging mahilaon ka sana sa iyong asawa, ha? Alam po na isusunod ni Daddy sa sentence na yan. Dahil ang katunayan ng pagiging lalaki ng isang lalaki ay ang pagiging mahinahon. Naniniwala ako doon, Rembrandt. Kaya gagawin ko yun. Masayang-masaya ang pamilya ko. Kita ko yung kanina. Habang lihim ko silang minamasdan. Sayang. Kung hindi ako nagkamali, sana kasama pa rin nila ako ngayon. Pero huli na ang lahat. Para sa akin magbabago. Ang gusto ko lang naman ngayon, makahingi ng tawad sa kanila. Lalo na kay Alberto. Sinong... Arlinda? Ako nga. Siya, Arlinda, nawala siya naman ay. Mirasol! Anak, dali! Daddy? Bakit po? Ano po nangyari? Bakit siya nandito? Kumatok siya. At nang buksan ko ang pinto, bigla na lang siyang hinimatay. Halika, tulungan natin siya. Bakit pa? Mukhang may sakit siya, anak. Tingnan mo, ang laki ng ipinayat niya. She deserves it. Taksil siya. Anak, isa kang doktora. Huwag mo sana kalimutan yan. Tungkulin mong magligtas ng buhay. Daddy. Alam ko, nasaktan ka sa ginawa niya. Pero higit ako, anak. Dahil ako ang asawa niya. Subalit nagpakahinahon ako. Nagpakatatag para sa inyo. Anak, kung ayaw mo siyang gamutin, lapatan mo man lang siya ng first aid at dadalhin ko siya sa ospital. Sige na. Kung hindi lang kay Daddy, hindi ko lalapatan ng pangunang lunas yung babaeng yun. Tama naman ang dati mo. Francis!
babaeng yun. Pinagtaksilan niya si Daddy. Binigyan niya kami ng malaking kahihiyan. Sinira niya ang pamilya namin. Pero may tungkulin kang sinumpaan. Kaya hindi mo dapat pairalin ang galit at personal na damdamin sa pasyente. Madali sa'yo sabihin niya dahil hindi ikaw nasa posisyon ko. Hindi nagtaksil ang mami mo sa iyong daddy. Nagkakamali ka. Oh, Francis. Ang tunay kong mami, nagtaksil din kay Daddy. Pero namatay siya sa piling ng kanyang kinakasama. Ano? At ang nakilala mong mami ko, stepmother ko lang. Ngayon naman siguro, hindi mo na isiping magkaiba tayo. Sabi ng daddy mo, nagtatamparo kayo ng ate mo sa kanya. Kasi naman po, Tita Andrea, binabaliwala kami ni Daddy. Ang damdamin namin. Alam mo, mahal na mahal kayo ng daddy mo. Bakit mo siya pinag-iisipan na ganyan? Dahil ipinagamot pa niyang babaeng nanakit sa aming lahat. Ayon sa doktor, may cancer sa ovary ang mami niyo. At may taning ng kanyang buhay. Hindi ba maaaring pasayahin niyo siya sa kaunting panahong natitira sa kanya? Wala siyang karapatang maging masaya. Masama siya. Kaya dapat lang na maghirap siya. Ang daddy ninyo, napatawad na siya. Sana ganun din ang gawin ninyo ng ate mo. Iho, higit na mapalad ang nagpapatawad. Dahil wala siyang nagawang pagkakasala. Tama si Tita Rembrandt. Mirasol, Ate, ano bang nangyayari sa inyo lahat? Bakit naging kakampi na kayo ng babae yun? Mapalad pa rin tayo. Dahil kahit nagloko si Mami, naging maganda pa rin ang kinabukasan natin. At yun ay dahil kay Daddy. Naging mahinahon siya. Hindi niya ginantihan si Mami. Kaya matagumpay tayo ngayon. At sa gagawin nating pagpapatawad, si Daddy ang higit nating mapapasaya. makadarang pa rin kayo ng kagaangan ng loob. Maniwala kayo. Nandito ako dahil ngayon na natin kukunin ang mga wedding invitation na pinagawa natin. Makakasalan mo pa ba ako? Mira, walang nagbabago sa damdamin ko. Kahit masama ang inasal ko. Nadala ka lang ng galit. Kaya hindi mo agad kami naunawaan. Pero matapos kitang paliwanagan, nagbago ka naman, di ba? Oo. Bukas nga, pupuntahan na namin si Mami. Alberto. Narito pa rin ako. Palinda. Maraming salamat, Liz, sa'yo. Ginawad mo sa akin ang iyong pagpapatawad. Kahit napakasama ko. Kung ang Diyos ay nakapagpatawad, sino ako na alipin lamang niya para hindi gawin yun? Baka hindi ko na nahintay pa ang ating mga anak. Linda. Sana ihingi mo na lang ako ng tawad sa kanila. Mami! Mami, narito na po kami. Oh, Mirasol. Narito rin po ako. Mami. Maraming salamat, mga anak. Patawad sa inyo. Huwag na po kayong umiyak. Pinatatawad na po namin kayo. Salamat,
Mga anak. Salamat. Sa inyong lahat. Linda. Mami. Wala na si Mami Rembrandt. Wala lang babaeng minsan kong minahal. Ang babaeng nagbigay sa akin ng dalawang magagandang alaala. Bagamat pumanaw si Erlinda, alam kong maligaya siya. Tulad din ang pagiging maligaya ko sa piling ng aming mga anak. Ako po si Alberto at ito ang aking buhay. Tataglay lamang ng tao ang kahinahunan at katapatan. Kanilang makakamit ang walang kapantay na kaligayahan.